tapos yung hininga, pero na ano naman kaagad yun. His heart rate and his blood pressure were all okay. Platelet count went up, but hemoglobin went down. So it's been really a roller coaster ride for all of us. No? So pag meron magandang resulta, meron din hindi maganda. So but ang maganda lang dito is it's been stable for the last 2 days, which is a really good sign. So magandang senyales ito para sa aming lahat. At kaya naman ang pamilya namin ay kahit paano ay nasisiyahan kami sa mga nangyayari. Ano dapat sasabihin sa inyo? Meron pa rin siyang pneumonia. Andun pa rin yung pneumonia niya, but binibigyan siya ng mga gamot para masuppress itong pneumonia. No? So hopefully with the antibiotics mawala na kaagad yung pneumonia niya. Dahil yung pneumonia kasi talaga nagpapahirap sa kanyang paghinga, at saka yung pneumonia yung nagpapawikan sa kalusugan ng daddy ko at sa kalagayan ng kanyang lungs, no? Ang sinabi ng mga doktor na magpa-perform sila at gusto nila at least 8 hours in dialysis para talagang malinis siya, no? And of course yun lang tinitingnan pa namin ngayon kasi siyempre ang nangyayari parang nagkakaroon ng mga komplikasyon, nagkakaroon ng komplikasyon ng mga ibang organs yan. But somehow, ang sinasabi naman nila na yung puso daw ng dati ko ay talagang buhay na buhay. So maganda yung puso niya, at least yun ang sinasabi ng mga doktor na yung puso niya is in very good condition. Kaya lang yung mga ibang parts medyo humihina, lumalakas. Now, yung tumaas yung platelet count niya kasi binigyan natin siya ng platelet concentrate, no? So, yung blood transfusion, iniwalay nila yung mga platelets, tapos yun ang inilalagay sa kanya. So, sa mga tumaas yun. Kaya lang ang downside is yung hemoglobin naman ang bumaba. So, there is still bleeding inside, pero hindi lang natin alam kung hindi pa rin decipher talaga kung saan nagagaling, no? Dahil yung bleeding kasi parang ang feeling nila merong abrasion sa loob. So, at maybe dun sa mga lining kanyang stomach or colon, or hindi pa natin masasabi yung mga yan. So, basically, that's it for today. Yan yung update ng kanyang kalagayan. But, since 2 araw na medyo stable siya, so this is a good sign. But still, hindi siya pinatanggal sa critical stage, no? Yung condition niya na critical, yun pa rin yan. Although yesterday, hindi siya masyadong responsive, today mas responsive siya. So, mas madalas niyang minulat yung mga mata niya. Siguro dahil na rin ito, dahil na halos lahat ng mga kapatid ko ay nandito na. Dumating ang kapatid ko si Marikit at yung aming panganay na si Manny Boy. So, siguro na alam ko nararamdaman niya na nung time na yan, nung dumating yung mga kapatid ko, siguro na nabuhayan siyang muli. So, kaya kami magkakapatid somehow nasiyahan kami sa mga nangyayari ito mga nakaraang 48 hours. So, nung Wednesday, that was 3 days ago, we announced that he was very critical. At ngayon, nagpas na itong araw na at gumaganda yung kanyang vitals, kaya kami lahat ay natutuwa at dahil nga nangyayari ito. At naniniwala kami na ito'y nangyayari dahil sa inyo lahat, sa inyong mga dasal. Maraming salamat sa inyo.